So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video dahil sinipag ako. So, itong pag-uusapan natin bakit mas valuable ang looks kaysa status at pera. Kasi ang looks, yan yung doorway, magbibigay ng daan sa buhay mo. Pag pogi ka or maganda ka, syempre, gagamitin ka ng for endorsement, maraming opportunities na mangyayari. Mahirap kasi palitan yung value ng looks. Yung pera kasi nadadaan sa sa pagtatrabaho yan. Trabaho ka lang, mag-business ka lang. Yung looks hindi eh. Yan, genetic yan eh. Pwede mong madaan sa pagpapapogi, ganyan. Yung mga gagamit ka ng makeup, mga ganyan. Pero yung bone structure, tsaka yung looks talaga. Kaya yun yung mahirap palitan eh. Kaya yung mga babae na nagkaroon ng pogi na karelasyon, hirap na hirap sila iiwan yun. Kasi, or pagpalit sa mayaman. Itong boyfriend ko, kahit mahirap to, hindi ko to pagpapalit sa mayaman na ano. Kasi, yung mayaman nga, pangit naman, repulsive pa rin. So, magagamit niya lang yung pera niya pang prostitute. Pang pro na lang. Mahirap talaga palitan yung pogi. Kaya nga merong nagkakaroon ng alpha widow syndrome. Kasi 'di ba yung once na nakatikim na yung babae ng pogi, parang ayaw na niya mag-downgrade dahil nga sa hypergamy nila. 'Di ba binanggit ko na 'yan. Paulit-ulit to, konektado to lahat. Yung hypergamy sa looks, hypergamy sa normie na hypergamy sa mapoprovide mo sa status, tsaka sa sa pera mo. Yun yung hypergamy na another side. Pero, at least normie yung itsura mo. At least normie. Pumasa ka sa threshold. So, yun yung sinasabi ko. Mas mahirap talaga palitan yung Kaya nga maraming babae na willing kumabit sa may itsura na lalaki. Bakit sila kumakabit? Kasi yung mga babaeng yun, kaya sila willing kumabit dun sa lalaki kasi natagpuan nila yun sa part ng buhay nila. Yun na yung pinaka may itsura. Kuwari, nagkaroon ng mga excess yung babae na yun. Kuwari, normie siya or sub 5. Nagkaroon siya ng mga excess. Mga babae, nagkukumpara yan, promise. Pati size ng nyo, ng ari nyo, kinukumpara nila, promise. Mas madaldal sila kaysa lalaki. Sa atin, hindi natin ikikwento yung size ng ng mga exes natin kasi backfire sa atin yun. Asa rin tayo ng kapwa lalaki. Kasi kapwa lalaki talaga, maglalabanan lang yan. Kaya, di ba yung mga lalaki, hindi naman nagkikwento yan ng nila, ng mga about sa ex nila. Kasi nga, babackfire yun sa'yo. Kasi yung value mo yung kung ano yung nakuha mo. Kaya nga sinabi, pagka nakakuha ka ng pangit, kuwari lalaki ka, nakakuha ka ng pangit, parang ginajudge ka ng mga kapwa lalaki mo na yan lang ba yung kuha mo? Pero ngayon kasi, iba na yung value. Basta may makuha ka na ngayon. Kasi ganun kahirap ngayon. Kasi social media age. Ganun na ngayon. Kaya pahirapan na. So, yun yung sinasabi ko na na yung yung value ng lalaki is sa itsura niya talaga. Kasi, yan yung magbibuild ng, kaya ako nandito, kaya kayo nandyan, kaya kayo may mga nabubuhay na tao dahil nagre-produce yung mga successful na genetic na sinasabi ko. Yan yung mga nagre-produce. May mga normie or may tsura man yan. Meron din mga pangit kasi hindi mo naman din masasabi sa lalaki. Di ba yung ibang lalaki, tsaka na lang nag-kick yung age pill, doon na lang sila napanot kung kailan 30 na sila. Which is, maaga sila nagkaroon ng syota or nagkaroon ng pamilya at anak. So, doon na lang nag-kick yung age pill. So, lately na lang natuklasan ng babae na meron pala siyang genetic na napapanot or
meron siyang genetic na may sakit, yan, yung mga lalaki na ganyan. So, kaya, yung ibang mga pangit, successful pa rin talaga sila na nakaka-reproduce. Pero ngayong sa social media age, medyo mahihirapan. Meron pa rin for sure, lalo na sa Pilipinas, kasi nga, konti lang naman talaga ang pogi. Nag-ikot-ikot na ako sa mall, ganun ka-rare yung pogi. Kung sa babae man, hindi, mga Stacy kasi, oo, ah, yung Maris Racal, Liza Soberano, ano yan, mahirap din naman makita yan. Wala ako nakikita niyan actually. Sa mga eskwelahan, sa mall, wala rin ako nakikita niyan. So, patas lang sa Pilipinas. Pero sa Western country, mas marami talaga yung may mga itsurang babae. Kung tutusin nga dito sa West, mas may mga jawline pa yung babae kaysa mga lalaki dito. Promise. Mga recessed chin yung mga dito eh. Ganon din naman sa Pilipinas eh. Ganon eh. Di ba yung mga babae nga mas may jawline kaysa mga lalaki kumpara. So, kaya nga napaka-rare talaga ng pogi. Napaka-rare talaga nila. Kaya yung mga babae ngayon, willing na talaga sila makikabit dun sa Yung iba pa nga nagpapabuntis eh. Meron nga mga prostitute, di ba? Di ba yung mga prostitute, nagpapabuntis sila, willing sila dun sa sa kuwari na may customer sila na pogi. Which is madalang mangyari yan kasi yung pogi naman, nakukuha naman yan ng libre yan eh. Androcentric naman kasing pinapairal ng pogi. Ayaw niya magbayad hanggat maaari. Kasi, yun, anong tawag dito? Nakakababa ng value niya yun. Kasi nga, magiging feminist, magiging gynocentric yung niya, stance niya. Which is, kung mataas ang testosterone mo na lalaki, ganito ugali niyan eh. Kasi mataas din yung testosterone ko eh. Nire-refuse ko talaga na magbayad. Di bali na mag-single ako buong buhay niya. Ayaw ko talaga magbayad. Unang-unang lugi ako niyan. Matagal ako lalabasan, 30 minutes. Biruin mo. Tapos sabay, ilang pop lang yan. Lalo na dito, 30 minutes lang. O di dun pa lang, talo ka na. Kung matataas testosterone mo, malalaman mo naman yan kasi lagi kang tinitigasan everyday. So, ganun yung perspective mo. Pagka ayaw mo ng prideful ka, ayaw mo talaga magbayad. Kaya, yan yung sinasabi ko na yung papairalin mo pa rin yung androcentric. Syempre, out of the picture na yung mga pang-rape, pang-gagamit ng dahas. Pero merong ibang ganun na lalaki kasi nga, mataas yung testosterone nila plus nagsashabu pa. O di talaga makakagawa talaga silang kagaguhan. Yung talagang makakita lang ng babae dyan, titirahin na. Gagamitan na ng dahas. Androcentric pa rin naman yun. Kaso hindi nila control yung testosterone nila. Yun lang naman yun eh. Genetic pa rin na Kaya ako kahit na may edad na ako, 37 na ako, di ba? Pag nakakakita pa rin talaga ako ng mga bata, maganda, parang kuwari kahit sa trabaho, medyo mapili na ako ngayon kasi dahil sa black pill eh. Parang pag tinitingnan mo na yung tao, tinitingnan mo na yung jawline, yung mata. Kasi yun lang naman ang deal breaker eh. Yung jawline tsaka mata lang naman eh. Yung ilong, hindi ko masyadong priority yan. Lips pwede pa. So, yan. Yung jawline tsaka yung mata, yun na agad tinitingnan mo. Kasi yun yung papamana mo sa next na generation eh. So, yan yung lalo na babae. Yung babae, meron silang x-ray scan. Una nilang makikita sa'yo yung face to width ratio mo. Kuwari, ayan, face to width ratio. Yung ganyan. Di ba yung iba, yung mata nila, dikit na dikit dito. So, wala ganong spasyo dito. So, face to width ratio. Ganyan. So, ito nga, minsan nga, kahit nga mata ko palang ipakita eh, malalaman mo na ma-attract yung yung face to width ratio na ganyan. Tapos yung parang angular dito. Yung parang, yan, yung kagaya niyan, di ba yung chin ko, parang square. Makikita nila agad yan na parang basta gusto nila yung makanto yung mukha mo, makanto. Yun yung gusto ng mga babae. Tapos yung parang may matatalas. Yung kuwari, ganyan, sa mata, matalas. Tapos yung kilay ko na ganun, parang Richard Ramirez. Malademonyo.
Di ba yung kilay mo, parang sharp na ganun. So, yan yung sinasabi ko na na natitripan ng mga babae na Kaya, yung sinasabi ko is, yun nga, mas mahirap iiwan yung lalaki na ang napro-provide niya is good genetic or looks. Kasi meron nga actually harap-harapan na nila to sinasabi sa TikTok or sa Facebook Di bali na mahirap kami, mapapag-anuhan naman yan mapapagtrabahuan naman yan Basta kada gising ko, pogi naman yung kapartner ko. Oh, si Ato nga, Ato, yung hari ng mga pangit sa Facebook, yung pinag-aanon niya yung pangit. Pangit Lives Matter. Diba yun yung inaano niya? Pero, yun, siya nagmulat na lahat daw ng mga babae gusto lang ay pogi. Kuwari, nagre-reklamo yung mga babae. Ayoko ng mga cheater. Ay, ganun. May nakalimutan ka sabihin. Pogi. Yung mga parang ganun, dinidikit niya yung nalimutan na sabihin ng babae sa pogi. Gusto namin yung loyal, gusto namin yung lalaki na mabango, maganda yung personality, pero nakalimutan nila sabihin yung pogi. Yun lang naman yun So yun yung sinasabi ko na kasi yung pera tsaka status, pwede mong gawan ng paraan yan yung pagiging pogi, simula bata ka pa niyan, hanggang paglaki mo, itsura mo na yan Pera na lang kung may disgrasya ka, di ba? Or ma-deform yung mukha mo dahil na-aksidente ka. Yun lang naman yun Pero tsaka mas maraming advantage pagka may itsura ka. Kasi nga, positive reinforcement, maraming nagpupuri sa'yo, maraming sumusuporta sa'yo. Tapos, ang effect nun, mabilis mo makukuha yung mga goals mo sa life. Kahit nga biruin mo, di ba may girlfriend ako sa Pilipinas. Syempre may edad na ako. Wala nga na may focus ko yung sarili ko sa kanya. Sabi ko mag-abroad na lang ako. Masisecuring ko to kasi ito sigurado yung girlfriend pwede mawala anytime So, matalino pa rin ako kahit papaano. Sabi ko, mag-abroad na lang ako Pumayag naman siya. Consistent siya. Everyday na nagme-message Everyday siya nagme-message tapos nagsisend sa akin ng, alam mo na, everyday din yun. Kasi yun yung pre-namis niya Hindi ko naman siya hiningan nun. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na mas mahirap iiwan pagka yung value na nabibigay mo is yung looks. Kasi yung looks kasi, yun nga, marami talaga opportunity na mangyayari. Kagaya nga lang nung Jericho look-alike, di ba naglalakad lang. Pero ang totoong value talaga ng looks is yung mapasa mo talaga yung genetic mo yun nga yung pagkakamali ko nung kabataan ko nung nasa 20s ako. Ngayon kasi may varicocele kasi ako So habang tumatanda ka niyan, mas lalong bumabagal yung motility na sperm mo. So 37 na ako, hindi na siya ideal. Kaya wala na rin akong balak na mag-anak. So yun yung sinabi ko. Sabi ko, siguro kung lahat ng mga exes ko dati, inanakan ko yun. Tapos sabay di sana may mga 15 years old na yun, or anong tawag dito, 16 years old or 12 years old na ngayon. Pero hindi ko naman kasi ginagawa yun kasi wala talaga akong balak mag-anak Gusto ko lang talaga SEX lang. Kasi hindi mo naman masisisi yun dahil sa taas ng testosterone mo nung 20 ka pa Pero ngayon, parang napansin ko yung mga lalaki, bumababa testosterone nila. Kasi, na-interview ko rin yung mga yung ka-FWB ko, yung ex ko. Di ba may mga body count na rin sila. Sabi nila, hindi raw matigas talaga. Sabi ko, kaedad mo lang yan Sabi ng ganun. Tapos matagal daw labasan. Tapos parang patak lang daw, patak. So, kaya mahirapan sila malimutan Kasi, sabi niya, meron pa nga yung FWB ko. Kasi nilabas ko sa labas, 'di ba?
natalsikan siya sa mata. Tapos naging pink yung mata niya. First time niya raw na-experience yun. Sabi, sa'yo ko lang na-experience yung parang nagsushoot talaga na malayo. Biruhin mo, 37 na ako. Sabi ko, marami ng body count yun eh. Yung kay FWB ko eh. So, nagulat ako. Sabi, kaya pala. Sabi ko, naisip ko, kaya yung sinasabi ko sa inyo na tawag dito yung alpha widow syndrome. Hindi ko sinasabing alpha ako, pero yung experience na nabigay ko sa kanya is first time niya. Ibig sabihin, first time niya na experience. Yung parang nashoota ng load sa mata na malayo. Tsaka yung marami talaga na, yung cam na lumabas talaga marami. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na yung looks talaga, hindi magsisinungaling yan. Hindi magsisinungaling yan na yan talaga yung priority pag sa lalaki. Yung mga status tsaka pera, mahalaga din naman yan. Kaso, ito ang twist ngayon. Dahil nga, yung mga babae, maraming opportunity na ngayon. Maging babae ka lang ngayon, ang dami ng opportunity. Meron ng OnlyFans. Meron ng Corn. Diba? Yung magsushota mga lang doon na Pilipino, mag-type kayo doon, Pilipino na magsushota, nagpo-post na doon. So, ang dami ng ways na kumita ng pera ng babae. Tapos, online selling. Ano pa ba? Pro. Pwede rin sila maging pro. Dahil ang daming single na lalaki ngayon, kung mag-pro man sila, pwede nila i-jack up yung presyo. Lalo na kung may itsura sila. Para na lang dito. Mga puti, mamahal. Mga Asiano, mura. Pag puti ka dito, i-jack up mo yung presyo, 180. Pag Asiano ka, Pilipino, mga ganyan, 110 ka lang, 100 lang. Kasi hindi ka in demand eh. Ang in demand dito, puti. Yun yung sinasabi ko na maraming opportunity. Kaya nga sinasabi ko yung looks, mahirap talaga palitan yan. Kaya yung mga merong babae willing makikabit. Kasi yun yung parang first time nila na experience na nagkaroon ng boyfriend na may itsura. Kaya sila willing makikabit. Kaya nga nauso rin yung first date na nakukuha na ng lalaki na yung SEX. Kasi malamang sa lahat ng nakadate niya, ikaw yung pinaka may itsura. Kaya binigay niya sa first date yun. Kasi at least gusto kanya itali na agad. Kasi na-experience ko yun eh. Yung pangalawang girlfriend ko, pangatlo, tapos yung panglima, yung pang-apat yun kasi yung matagal ko na karelasyon 6 years eh. So second strike yun. Sa second strike. Hindi siya sa first. So yun yung sinasabi ko na pagka top notch talaga yung itsura mo, or kahit naman normie ka, high tier normie ka, basta sa lahat na nakadate niya, ikaw yung nangingibabaw yung itsura. Magsisimp siya sa'yo. Kasi nakukumpar niya. Kaya sinasabi ko, huwag kayo maniwala dyan sa mga babae. Kasi kinukumpare nila yung mga exes nila. Meron nga kunikwento sa akin eh. Kasi di ba sabi ko sa akin, 5 lang yung sa akin. Nahahabaan na sila dun sa akin. Kasi meron siyang naging, yung KFWB ko, meron siyang naging ex na malaki daw katawan, tapos matangkad pa sa akin, 5'10", pero maliit lang daw yung niya. Parang hindi siya gano'ng nag-enjoy. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pati yung dick pill, minsan talaga ko dito yun, yung dick pill. Kasi dahil sa mga experience ko yan eh. Yung mga yung dick pill, i-share ko yan sa inyo para malaman nyo. Although 4 to 6 is average na sa Pilipino, nagkataon lang na nasa middle lang yung akin, nasa 5 kasi yung akin eh. So kahit 5 rin pala yun sa'yo, medyo rare na rin pala yun. Nakakatawa. Pero totoo yan dick pill talaga. Sinasabi ko na so yun nga, yung mga babae kinocompare nila yan. So kung meron ka nakadate, binigay niya na agad sa unang niya,
mag-isip ka na, balikan mo tong video na to. Kasi ibig sabihin, ikaw na yung pinaka may itsura sa lahat ng nakadate niya. Kaya binigay niya sa unang date pa lang. So, paano? Yan na siguro. Peace.